So yun, bali mga bossing ko, bali magandang tanghali nga pala sa inyo lahat. Bali nakita ko nga pala yung pinost, yun nga sa adventure. Ang pinost pala edited, hindi sinama yung radiator na nagsisirculate ng maayos. Antayin nyo yung Facebook ko ha mga boss. I-upload ko yun, papakita ko sa inyo na maayos talaga yung sasakyan natin ha. Kayo kung ano-ano mga ipapost nyo na lang, edited pa. Hindi nyo sinama yung huli kong sinabi at tuloy namin ng pag-usapan. Yan, hanap na ikakasira ni AC talaga naman, oh. Mga tao nga naman, aray ko. So yan mga boss, bali dun nga pala sa issue dun sa adventure. Talagang di makamubo ng mga basher ko ha. Talagang mag-bash lang kayo. Gusto ko lang din sa inyo, ikwento. Nangyari kasi ng mga bossing ko, binili sa akin today. Tapos, kinabukasan, binabalik nila. Pero yung mekanikong nakasagutan ko, na nagtalo kami. Pero goods lang naman, nag-uusap lang naman kami. So, mabalik lang tayo. Ayun, gusto nila ibalik kinabukasan. Tapos, ayun, may kasama mekaniko, may tama daw yung radiator. Mga bossing ko, comment nga kayo. Kasi sa radiator, kapag binuksan mo ang radiator, once na bumulwak at patay ang makina, pag in-start mo at bumulwak, yun yung may tama cylinder head. So ngayon mga bossing ko sasabihin ko lang sa inyo sa lahat ng mga basher at haters ko dyan mga boss, ang naging problema nung adventure kaya nagbabawas ng tubig is yung takip ng radiator is balitin na. So pinalitan nila, so naging okay naman na yung unit. So, nagagamit naman na nila. Yun. Maraming salamat and big shoutout sa lahat ng mga basher ko dyan. I love you all mga boss. Then keep like and share and comment sa lahat ng mga vlogs natin para mapasali ka doon sa ipamimigay kahit basher, kahit sasali kita. Geng. Wala yung mekaniko nung chinik nila yung adventure. Pero chinik naman nila, marami nga sila. Nakita nyo naman sa vlog chinik nila lahat bago nila bayaran. So ngayon, syempre, di ko naman din pinilit sa kanila yon. Pero maayos naman ang unit. Ni-road test din nila yon. Tapos, chinik. Okay naman sa kanila. Pasado, binayaran nila. Then, kinabukasan, may nagmeron na may issue daw. So, napalabas naman natin na talagang maayos yung unit. So, radiator cap lang naman yung nag-i-issue. Magkano lang naman yan? 250, 350 lang naman yan. So, ayun, bali na-update ko lang kayo mga bossing ko para sa mga nag-iiyakan ko ng mga basher ko dyan. Mag-bash lang kayo mga bossing ko. More bash, more cash. Maraming salamat sa inyo lahat. I love you all. Okay. So, ayun, si tatay naman talaga, hindi talaga siya mekaniko. Umamin naman siya sa atin. So, pero goods naman na yon, yung unit na yon, goods naman talaga yon, wala naman talagang problem. So, marami lang minasama yung pagtatalo namin ni tatay, which is nagsasagutan lang naman kami. Syempre, kailangan yung mga tao talagang magbibigay ng mga opinion. Pero mga boss, yung unit na yon, yung adventure, is okay talaga yon. So, napaamin lang din naman natin si tatay na hindi siya mekaniko. So, sinasabi niya, mekaniko siya ng bus. So, magkaiba po kasi yon ha. Then, goods naman kami ni tatay na yon. Then, gusto ko lang paalala sa inyo mga boss na never po akong magsasabi sa inyo na huwag kayo magdala ng mekaniko dito sa garahe. Kasi mga bossing ko, unang-una, talagang i-recommend ko talaga sa inyo, syempre hindi biro yung ilalabas yung pera. Recommend ako sa inyo talaga na magsama kayo ng mekaniko. So, yung iba kasi mga boss, naloloko lang sila. Halimbawa, nabili sa akin dito, tapos nagkaroon ng aberya, or nagkaroon ng diferensya yung sasakyan, dadali nila sa ibang mekaniko. So, lolokohin sila. Doon lang naman napapasama mga boss Kaya lagi ko sinasabi sa inyo na once na kapag bumili kayo dito ng sasakyan sa akin, mas maigi po na sa amin nyo na lang ipacheck para walang aberya. Kasi mga boss, bakit ko sinasabi? Kasi lahat naman nakakabili sa amin dito is automatically nire-rescue namin yan at may respeto naman ako kapag may nire-respeto ako. So ngayon, kapag kupal, syempre, magiging kupal din ako. Ganun lang naman tayo sa buhay Tapos mga bossing ko, wala lang akong tinatago sa inyo. Nakabidyo ba niyan? Wala akong tinatago sa inyo. Lahat pinapakita ko kung anong mga kaganapan. Kasi, alam mo naman ang mga tao is
meron at merong masasabi. So ngayon ako, mga boss, nagiging transparent lang ako sa inyo. Sinasabi lang sa inyo lahat ng mga nagiging issue dito. Pero mga boss, never po akong magiging scammer. Tangina naman, ako nalaban ng pata sa buhay, then alam nyo, gawin nyo lang sa buhay para maging masaya kayo. Gawin nyo lang yung gusto nyo gawin, tapos pagkaabalahan nyo yung pagkakatrahan, huwag na kayo sumilip ng ibang buhay ng tao, kasi napakasaklap ng karma mga boss. So, kung meron man kayo, tingin nyo sa akin hindi maganda. Pero mga boss, sa sobrang dami nating natulungan, alam nyo yan, at mga nakasubaybay sa atin, never tayo ng loko ng tao at nagiging tapat tayo lagi. Well, mga kapopong nag-trending online ang muling pagkikita ni Heart Evangelista at John Prats matapos makita ang dalawa na magkasamang nagbobonding makalipas ang napakaraming taon. Maraming netizen ang agad na napaalala sa kanilang dating tambalan noong kasikatan ng GMIC, kung saan naging isa sila sa pinakasikat na young love teams sa telebisyon at isa sa mga pinakapinag-uusapang tambalan noong early 2000s. Sa mga oras na ibinahagi ni Heart ang ilang larawan at video kasama si John sa social media, mabilis itong pinag-usapan ng kanilang mga supporters. Marami ang nagsabing tila walang nagbago sa kanilang samahan kahit matagal silang hindi nakitang magkasama sa publiko. Ang simpleng reunion ng dating magka-love team ay agad na nagdala ng nostalgia sa mga taong lumaki na pinapanood sila gabi-gabi sa telebisyon. Sa isang panayam mga kapopong, sinabi ni Heart na si John umano ang kanyang unang minahal noong kanilang teenage years. Inamin ng actress na marami siyang emosyonal na alaala tuwing naaalala niya ang kanilang dating relasyon. Pareho pa raw silang bata noon at sinusubukang intindihin ang pressure ng showbiz at personal na emosyon sa murang edad. Ayon kay Heart, hindi naging madali ang kanilang sitwasyon noon dahil sabay nilang hinaharap ang trabaho, kasikatan at pagiging young celebrities. Pero sa kabila nito, sinabi niyang naging mahalagang bahagi ng kanyang buhay si John at marami siyang natutunan mula sa kanilang pinagsamahan. Marami rin umano silang mga alaala na hanggang ngayon ay hindi niya nakakalimutan. Naging emotional din si John mga kapupong nang magkwento tungkol kay Heart. Inamin niyang si Heart rin ang una niyang naging girlfriend. Sinabi ng actor-director na noong bata pa siya ay hindi niya lubos na naiintindihan kung paano maipapakita ng maayos ang kanyang nararamdaman. Sa pagdaan ng panahon, mas naunawaan, umano niya ang kahalagahan ng respeto at pagpapahalaga sa isang relasyon. Marami ring netizen ang natuwa nang aminin ni John na kakaiba raw talaga ang koneksyon nila ni Heart kumpara sa iba niyang naging kapartner sa industriya. Sa dami ng kanyang nakatrabahong artista, nananatiling espesyal umano si Heart dahil naging bahagi ito ng kanyang kabataan at personal na buhay. Sa mga oras mga kapupong na muling nagkita ang dalawa, sinabi ni John na tila surreal ang pakiramdam dahil hindi niya inaasahang magkakaroon sila muli ng pagkakataong magbonding matapos ang halos 2 dekada. Para sa kanya, malaking bagay ang maibalik ang komunikasyon sa isang taong minsang naging napakahalaga sa kanyang buhay. Mas lalong kinilig ang fans nang banggitin nila ang kanilang mga karakter noon sa GMIC. Marami ang nagsabi na tila bumalik ang kanilang teenage years matapos mapanood muli ang dating tambalan na masayang nag-uusap at nagtatawanan. Ang reunion videos ni Heart at John ay agad ding umani ng libo-libong reaksyon online at mabilis na kumalat sa iba't ibang social media platforms. Sa ngayon, mga kapupong malinaw na parehong masaya ang dalawa sa kani-kanilang buhay. Si Heart ay kasal kay Chis Escudero habang si John naman ay masayang namumuhay kasama ang kanyang asawa na si Isabel Oli. Sa kabila ng kanilang nakaraan, kapansin-pansin umano ang respeto at maayos na pagkakaibigan na nananatili sa pagitan nila. Ibinahagi rin ni Heart na minsan pa nga niyang ipinakilala si Isabel kay John nung nagsisimula pa lamang ang kanilang pagkakaibigan. Para sa maraming fans, isa itong patunay na naging mature at maayos ang relasyon ng dating magkasintahan sa pagdaan ng maraming taon. Patuloy ding pinag-uusapan online ang naging epekto nina Heart at John sa entertainment industry noong early 2000s. Para sa maraming manonood, naging bahagi sila ng kabataan ng isang buong henerasyon. Sa mga oras na muling nagsama ang dalawa sa isang simpleng bonding moment, maraming netizen ang nagsabing hindi nila maiwasang maging emosyonal dahil sa dami ng alaalang bumalik sa kanila. Sa kasalukuyan mga kapupong, patuloy na abala si Heart sa kanyang fashion career at international events, habang si John naman ay aktibo bilang direktor, aktor at family man. Kahit magkaiba na ang kanilang landas ngayon, ipinakita ng kanilang reunion na may mga koneksyong nananatiling espesyal kahit gaano pa karaming taon ang lumipas.
Marami rin ang umaasang magkakaroon pa sila ng mas maraming proyekto o public appearances na magkasama sa mga susunod na taon.